Praise the Lord. God bless my beloved worker, beloved preacher, Brother David. Praise the Lord. Pwede ba tayong pumalakpak sa ating dakilang Diyos? Hallelujah. At alam ko, tayo po mga minamahal ay tunay na pinagpala na po ng ating dakilang Diyos. At konting tiis na lang. Praise God, talagang hindi natin mabibigyan na ng oras. Tayo po ay nasa uling bahagi na po natin gawain. Ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tayo po ay dumalangin. Hallelujah. Dakilan naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa paglangis mo, sa bawat yugto ng gawain na tapos na, sa mapapuri awitin, sa mabuhay na patotoo, kasi bigay lakasan na aming kanya-kanyang panampalataya. Salamat o Diyos, hallelujah, sa pakilos mo sa aming kalagitnaan, na patuloy mong pinapatunay na kami nandirito, sa yung tunay mong banal na gawain. Dalayan po namin sa Diyos, hallelujah. Pagpalain mo po yung mabanal na salita ng buhay, sa kanang baligod, ako po'y walang magagawa. Tayo na po kumaasa, ikaw po Diyos ang magpala, sa bawat narito, kumilos ka ng mainam. Hallelujah, hallelujah, maging daluyan ng biyan pagpapala, sabihin ng aking labi o Diyos, hallelujah. At sa unang panalangin namin, dear beloved, Honorable Perez, Lord, aming manapastor, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, witnesses, doubts, and belief, ay kumanyang cast out, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Isang malakas na praise the Lord. Puri ng Diyos. Makabalik na po kayo sa inyong kinupuan. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magbukas na ating mga banal na kasulatan sa Hebrews chapter 12 verse 2, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Habang naghahanda po ang ating mga tagabasa ng salita ng Diyos, hinihiling ko po ng ating mga puso at isipan, ating mga pakinig sa salita ng Diyos. Hallelujah, ito po ay ating pakinggan para tayo ay lubos sang pagpalain ng ating dakilang Diyos. At ako muna ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila, pagpaparangal, para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, doble pag-respeto at paggalang, sa ating dearly beloved and honorable parents, the Lord, sa ating malabanglista, Wilde Almeida, Wilde Estrada Almeida, the ensign, prophet of Alamigat, at ganoon po sa ating beloved assistant pastor, Lina Kuman Almeida, our beloved Mama Dean, sa mga turot mga aral, mga pangangaral, na ayan po ay tumimo sa ating mga puso at mga isipan, sa lahat rin po ng mga beloved Almeida children, to the whole beloved Almeida family, puri ng ating pinakamamahal na pa Jesus, at sa ating tagapangasiwa, sa ating tagapanguna sa lugar na ito, sa ating beloved ordained preacher, Brother Lanting Manalang, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aming buong pamilya, sa lahat ng mga kapatiran na naroon sa ating matalagawain, mag-isa naabot po ng ating tinig na ito. Magandang oras po sa ating lahat. Everybody, praise the Lord! At bago ko makalimutan, happy 5th church anniversary dito po sa ating gawain sa Darigayos, Luna, La Union. Praise the Lord. Purihin ating mahal na Jesus, mga minamahal na kung saan talagang napakabuti na ating dakilang Diyos. Hallelujah, sapagkat hindi po tayo makakaabot sa ganitong taong ng pagdiriwang ng ating banal na gawain sa lugar na ito, kundi po tayo sinamahan ng ating mabait na Diyos. Everybody, praise the Lord! Year 2014, mga kapatid, nang magkaroon tayo ng Bible study. Hallelujah, praise God. Hindi pa ganito ang itsura o kalagayan ng ating pinagdaruusan ng ating banal na gawain. Hallelujah, praise God. Diyan pa po tayo sa kabila, mga kapatid, na ayan po ay merong kubo. Diyan po tayo. At ang edad ko po noon ay
1992. 2014. Ilang taon pala ako nun? 22? Tama po ba? Everybody shall praise the Lord. Oh. Ilang taon pa lang ako nung araw na yun. Salamat sa ating mabait na Diyos. Talagang hindi po basta-basta na mag-asikaso ng gawain. Hindi basta-basta ang handle, praise God. Mangaral na salita ng ating mabait na Diyos. Hindi rin basta-basta ang mag-akay ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, sa ating banal na gawain, itinuro ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, na once na ikaw ay nasa tunay na gawain na ng Diyos, huwag po nang pabayaan ang iyong kaligtasan. Everybody, so praise the Lord. Kailangan ito ay ipagtrabaho natin. Amen. Everybody, so praise the Lord. Mga kapatid, sapagkat marami po ang tinawag, kukunti ang pinili. Many are called, but few are chosen. Kaya sa ating panahon, salamat sa ating mabait na Diyos doon sa mga mananampalataya na sila po ay nakakapagpatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi nila sinasayang kanilang naumpisahan na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Alam niyo po mga minamahal, ang kalaban po natin ay hindi po natin nakikita. Siya ay demonyo. Wala po siyang ibang gagawin. Wala po siyang ibang pakay. Wala po siyang ibang layunin kundi ang mga nakakilala sa Diyos ay istorbohin niya. Ipahamak niya, agawin niya sa kamay ng Diyos. Ayaw ng kaaway. Ayaw ni Satanas na ikaw ay magpapatuloy na maglingkod sa kanya. Ang gusto ng kaaway, makita mo. Ang haba naman ng oras ng gawain. Ang tagal matapos. Ang haba ng preaching. Sa mga baguhan, ipapakita sa inyo ng kaaway. Anong oras na? Baka gabihin. Marami po mga minamahal ang taktika ng kaaway. The devil's attack. Atakihin niya, mga kapatid ko, ang mga gusto, ang mga Kristiyano o mga tao na gusto maglingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Dito sa ating lugar, 5 taon, mga kapatid, talagang napakarami. Tayo nagbursada na, humayo na tayo, nagbursada na tayo, nagbigay ng leaflets, nag-sounding, nagbigay ng paanyaya. Ngunit subalit, tila baga, mas malakas ang kapangyarihan ng kaaway sa mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang iba may mga tenga naman pero nagbingi-bingihan. May mga mata pero nagbubulag-bulagan. Masakit ang katotohanan ngunit subalit. Ayan po ang katotohanan. Everybody say praise the Lord. Kaya nga nais ng ating mabait na Diyos, sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kinakailangan basta natin si Jesus, na siyang gumawa, sumagda ng ating pananampalataya. Pakibasa po yan. Hebrews chapter 12, verse 2. Mga Hebreo kabanatang 12 at talatang 2. Isunod na rin ang... Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Masdan natin si Jesus. Ibig sabihin, tignan natin ang ating mahal na Jesus. Everybody say praise the Lord. Tignan natin ang kanyang kabutihan. Kaya nga kaawa, hindi po ang kabutihan ng Diyos ang ipapakita sa atin. Ang ipapakita sa atin ng kaawa yung mga negatibong bagay,
yung mga makakapagpahina, yung makakapagpalaglag sa atin, sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos, yung mga trials, mga pagsubok, dahil pag hindi mo nakayanan, yung mga nais ng Diyos na maranasan mo, katulad sa mga kahirapan sa buhay, walang makain minsan, walang pinansyal, katulad mag-asikaso tayo minsan ng Bible study, 5 ang dadalo, 8 ang dadalo. Everybody praise the Lord. Pero hindi po tayo tumingin sa mga bagay na yon. Tuloy-tuloy ang ating gawain. Everybody praise the Lord. Kahit tumutulong ating bubugan sa lugar na ito. Ngayon, salamat sa Diyos, medyo okay na, naayos na. Amen. Kahit bumabagyo, malakas ang hangin, wala tayong sinusukuan. Ang sinusukuan lang natin, ang Diyos. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Kaya tignan natin ang ating mahal na Jesus, pasdan natin siya. Siya ang gumawa ng ating pananampalataya. Siya ang sumakdal ng ating pananampalataya. Siya ang gumawa, siya ang nagpasakdal ng ating pananampalataya. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Napagamat siya ang ating mahal na Jesus, siya ay Diyos. Siya po ay inusig. Sabi ng Biblia na siya dahil sa kagalakan nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Pwede ba tayong pumalakpak muna ng malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos? Everybody praise the Lord. Kaya nga sa pagiling ko sa ating mabait na Diyos, merong mga Kristiyano na pinagaling ng ating mabait na Diyos sa kanilang karamdaman. Binago ang kanilang buhay dito sa kanilang problema. Meron isang mananampalataya, hallelujah, praise God, year 1984. Ito po ay patotoo ng isang mananampalataya. Siya po ay may karamdaman. At ayan po mga minamahal, year 1983 or 1984, kung hindi po ako nagkakamali, alam na alam po yan ating beloved ordained preacher. Merong mananampalataya noong araw na dumalo sa 37 nights crusade. 37 days or 37 nights, mga kapatid. Isang mananampalataya na siya po ay nahayuan, nakadalo sa ating manalagawain. Unang araw hanggang 36 na araw o gabi, siya'y dumalo. Mga minamahal, ang kanyang karamdaman na hindi po karakadaka pinagaling ng ating mabait na Diyos. Ngunit hindi po siya uminto. Simula sa unang araw, pangalawa, hanggang sa 36, ibig sabihin, first day hanggang ika-36 days, 36 nights, mga kapatid, na siya po ay dumalo sa ating banal na krusada. Hallelujah, praise God. Dahil sa siya ay dumalo, nakinig sa salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pananampalataya. At ang kanyang sinabi, mahal na pa Jesus, kahit hindi ako gagaling sa aking karamdaman, ako'y magpapatuloy na maglilingkod sa iyo. Everybody praise the Lord! Hindi siya sumuko, hindi siya umurong. Hallelujah! Kayo po ang mag-isip. 36 nights, mga minamahal, siya ay umaten, walang tigil, dumalo, nakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos ang ating malabanglista with the Strad Almeda, ating beloved Mama D. Linus Almeda. At dumating po ang ika-37 nights, mga kapatid ko. Hallelujah, praise God. Bago matapos ang banal na krusada ng ating mabait na Diyos, nakita ng ating mahal na Jesus yung puso at isip ng mananampalatayang ito na kahit hindi siya gagaling, siya hindi hihinto, kundi siya ay magpapatuloy na maglilingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Ika-37 nights, mga kapatid, himala ng Diyos. Bago matapos ang gawain, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody praise the Lord. Mahalagang kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalatasan ng problema, mahalaga yan dahil pangako ng Diyos yan. Ngunit kung ikaw ay paranasan naman ng Diyos ng ganyang mga bagay at hindi mo rin naman pahalagahan, paano masasabi na ikaw ay nagpapatuloy na maglilingkod sa ating mabait na Diyos? Gayahin po natin ang mga Kristiyano na kahit sila ay nasa kapansanan pa nila, mga minamahal, hindi nila tinitignan yon, kundi ang tinitignan nila, sila ay nakatanggap ng kaligtasan, merong buhay na walang hanggan, sapagat ang pangako ng ating mabait na Diyos, ang mga pagtitiis, ang magpapatuloy, hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Kaya tignan po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Huwag natin tignan ang katitisuran. Dahil ang katitisuran, kahit takpan natin ang ating 5 daliri, meron po yung mga awang o puwang. Meron pa rin yung mga pagitan. Kahit takpan mo yan, makikita mo pa rin ang mga katitisuran. Huwag mong tignan ang katitisuran. Huwag mong tignan ang gawa ng kaaway. Huwag mong pakinggan ang bulong ng kaaway. Ang sasabihin ng kaaway, huwag ka na magpatuloy. Sa tuwing araw ng Bible study nyo, tuwing Webes, kayo-kayo lang. Sa mga kapatiran, ganun din. Sasabihin ng kaaway, bubuluhan kayo, huwag kayo magpatuloy diyan. Sinasabi may rapture. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari ang rapture. Magpasalamat ka kung hindi pa nangyayari ang rapture. Kasi alam ng Diyos, baka mag-rapture, maiwan ka. Kaya nga tayo magpakainit, maglingkod sa Diyos. Everybody praise the Lord. Magpakainit, makipagbaka ng mabuti, pakikipagbaka ng pananampalataya. Lagi natin iharap ang ating sarili sa ating mabait na Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos upang tayo ay kanyang pagpalain. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Palakpak na mula sa puso. Everybody praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Lagi tayo magpasalamat sa ating mabait na Diyos. Ano man ang kalagayan natin sa ating mga buhay. Tayo man ay nasa pagsubok, tayo man ay nasa kawalan, tayo man ay nasa kahirapan. Minsan may karamdaman tayo. Minsan may mga, nandyan pa yung ating makainaan, wala namang perpekto. Pero hindi yan ang dahilan para tayo ay hindi tumingin sa mga pangako ng ating mabait na Diyos. Basahin natin. Unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 18. From the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen, amen. Everybody praise the Lord. Oh, silent dito sa mga kapatiran sa loob. Pag sinabi kong praise the Lord, yung mga nasa labas muna mag-praise the Lord. Yung mga nasa labas mag-praise the Lord. Okay, hindi ko kasi makita dyan eh. O dito sa loob, magsabi ng praise the Lord. Ayan, kailangan kunin natin ang attention natin. Baka mag-rapture. Amen! Ang kasama yung nandito lang sa loob. Papayag ba kayo na nandiyan sa labas? Oh, hindi. Everybody praise the Lord! Okay, kaya tayo magpatuloy talaga. Mahalaga ito. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kayo po ba'y nagpapasalamat sa ating mabait na Diyos? Yung totoo. Ayan, dapat magpasalamat tayo sa ating mabait na Diyos. Nagpapasalamat po ba kayo na kayo ay nandito pa rin sa lugar ng Daring Gayos? 5 church anniversary, 5 taon na. Everybody praise the Lord. Kayo ba'y nagpapasalamat sa Banggar? 20 years na tayo. Sa Baclotan, magsa-17 years na tayo. Everybody praise the Lord. Sa mga anak ng Diyos na nanatili sa gawain ng ating mahal na Jesus, pagpalain tayo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen! Last verse! Oh, tuwang-tuwang mga kapatiran, last verse na. Anong last verse? May 8 pang bersikulo. O, di ba? Tineteste kayo ng mahal na Panginoon. Amen! Saan pa kayo nakatingin? Sa Diyos o sa oras? Okay, sa Diyos, hindi kahit anong oras tayo matapos. Amen! Kasasabi ko lang sa inyo kanina, gagawin lahat ng kaaway para hindi tayo magtagumpay. Kaya dapat dito sa ating gawain, tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo po ay pagsasariwa. Inaalaala natin sa 5 taon tayo pinagpala ng ating mahal na Jesus. 1 Chronicles chapter 16 verses 11 up to 12. Psalms chapter 103 verse 2. Unang mga kronika, kabanatang 16, talatang 11 hanggang 12. Hanggang 12. Mga awit, kabanatang 103, talatang 2. Pakibasa na po yan, magkasunod.
Sa ating mga FLF viewers, manatili po kayong manood para kayo po ay pagpalain din ng ating mabait na Diyos. Binabati ko rin po kayo. Pagpalain tayo ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Unang kronika, Kabanatang 16, talatang 11 hanggang 12. Isunod na rin ang mga awit, Kabanatang 103, talatang 2. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinta, 16 na po ay 11 hanggang 12. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at ang mga katulan ng kanyang bibig. Amen. Amen! Amen! Busog tayo! Okay, busog tayo. Niluluto pala yung ating pagpapala. Mamayang gabi pa maluluto. Amen! O, di ba? Pero sa ating mahal na Jesus, siya ang ating kagalakan. O, basahin natin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Salmo, Kapitulo 103, talatang 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Everybody say praise the Lord! Alam niyo mga kapatid, sa ibang bansa nga, tuwang-tuwa sila. Pag sila po ay nabibisita ng mga mangangaral ng Diyos, mga magagawa, mga beloved, or the preachers, meron silang kasama mga beloved instrumentalists, mayasay sa ibang bansa. Amen! Praise the Lord! Lalong-lalo na po yung kagalakan ng mga kapatid sa ibang bansa, pag meron po mga beloved, albeit the children, mga anak, mga apo ng ating dearly beloved parents, Lord. O ating mga gawain, salamat sa Diyos, sunod-sunod po eh. Talagang ang mga anak ng Diyos sa gawain ito ay napaka masisipag, matsatsaga, masisipag, matsatsaga. Ayan, di ba? Nakikita tayo ng ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord! Maganda pala. Request natin kahit isang beses siguro sa isang linggo. Second week, dito Sunday sa Darigayos. Para yung mga kapatiran natin dito, wag po silang malulungkot. Kasi pag Huwebes, ang mga kapatiran, busy. Everybody say praise the Lord! Yung tatay sa pulpito minsan, dahil sa kakulangan naming mga manggagawa, ang ibig ko sabihin, hindi kami kulang sa pag-iniguro sa ating malapit. Bagamat tayo nagkukulang, ang aking ibig sabihin, kulang kami sa bilang ng mga manggagawa. E minsan, yung tatay sa madalang pulpito, naranasan ko. Oh. Simula MC hanggang closing prayer. Praise the Lord! Praise the Lord! O minsan, dalawa kami. Minsan, ating mga instrumentalists kasama natin, mga beloved preachers, mga manggagawa. Oh. Amen! Ang tanong, naghayo po ba kayo? Praise the Lord! Sabi ng ating isang kapatiran, Brother Andrew, bakit hindi kayo naghayo ng Huwebes, ng Biyernes? Eh, may mga importante pong lakad din. O, yung iba, nag-service puro, nakipaglamay po, mga kapatid, sa ating mga kapatiran na kinuha ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung salamat sa ating dakilang Diyos, meron pa rin mga naghayo. Everybody say, praise the Lord! Diba? Obligasyon natin yan eh. Kahit walang magsabing, humayo ka talaga. Humayo at magpakarami! Kaya kaming magkakapatid, shampoo kami. Humayo at magpakarami. Everybody say, praise the Lord! Kinulang pa nga ng 3 para 1 dosena. Everybody say, praise the Lord! Sabi ka ng mga kapatiran, Brother Anto, nakaka-bless ang pamilya nyo. Glory to God lang po sa ating dakilang Diyos ng kapurihan. Kasi pag nakikita mo yung isang buong pamilya naglilingkod sa ating mabait na Diyos, mga magulang, mga anak, mga apo, mabuting halimbawa po yan. Huwag nyo tignan yung mga iba-ibang aming kahinaan. Huwag kayong matitison sa amin. Everybody say, praise the Lord!
Bakit si Brother Andrew ganito pag mag-preach? Si Beloved Opie, pag mag-preach, si Brother Janja, si Brother Elimoy, pag mag-preach. Oh, merong mahaba mag-preach, merong maikli mag-preach. Oh, meron yung matagal mag-preach. Everybody praise the Lord. Ikaw ba naman sa tagal ng paglilingkod sa Diyos, ating beloved Olive Preacher sa habang katawan ng Diyos, 1978 na ligtas, na ipag-pray ng ating mga pastor, so matagal ng Kristiyano naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Maikli talaga at maliit na oras na pangangaral mga minamahal, talagang mabibitin po eh. Pero pag isang oras maigit, lalo na pag mga kapatiran, nagpe-praise the Lord, hallelujah, praise the Lord! Ganado sa pakikinig, amen! Eh, kahit walang uwian. O, nag-amen kayo. Minsan lang ito. Everybody say praise the Lord! O, di ba nakaka-bless? Pinagpala tayo ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord! Kaya wag natin tignan yung kainaan ng bawat isa at tignan natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa natin. Everybody say praise the Lord! Pag nakita mo, pag nakita mo yung kapatid mo na ang tagal-tagal lang hindi nakakadalo, naging anniversary Christian, uy! Bible study, wala ka. Pag Huwebes, pero ngayon, nandito ka, hindi praise the Lord. Nakakagalak ng puso. Kasi hindi pa siya kinuha ng mahal na Panginoon. Buhay pa siya. Amen! Eh paano kung hindi siya nakapaglingkod sa Diyos? Kinuha ng malapit ng kanyang buhay, paano pa? Kaya nga ako po'y awang-awa doon sa makapatiran. Naalala ko noon, pag nag-Bible study kami sa Kamiling tuwing Huwebes, yung dumalo ng Merkules, dadalhin din namin ng Huwebes. Sila rin yung nandun. Kaya yung mga mukha namin, muntik nang magkakapalit-palit. Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Nakahabol pa lang Darigayos, year 2013-14, Bible study. Lunes, Bible study sa San Francisco. Sudipen. Martes, Bible study saan? Sa Tabuk. Sa San Juan. Doon pa sa Ili Norte, Ili Sur. O, di ba? Wednesday, gawain. Teka lang, Nay. Alam ni Nanay, okay? O. Merkulis, gawain, Banggar Baknotan. Huwebes, sa Kamiling. Everybody say praise the Lord. Minsan Huwebes noon, doon sa San Gabriel, may Bible study doon. Tapos Biyernes, sa paghihapon ng gawain, overnight sa Banggar. Tapos Sabado, gawain na naman saan? Sa Kuruoy. Kuruoy Santol. Tapos Linggo, gawain, minsan 3 gawain. Diyan sa Victoria Luna. Tapos dito sa Banggar. Tapos diyan sa Bagnotan. Araw-araw ang gawain. Sa physical ay mapapagod. Pero kung babalik-balikan natin mga alaala, ang sabi ko, totoo, hindi natin hawak yung mga susunod na araw. Yung bukas hindi natin hawak, yung mamaya hindi natin hawak. Ang hawak lang natin ay yung ngayon. Kaya magpakainit na po tayo na maglingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord! Huwag mong kalimutan, sabi ng Biblia, kundi alalahanin mo ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Inaalala po ba natin? Sino sa inyo rito ang umiiyak sa kabutihan ng Diyos? Sino ang pinipigilan ang pag-iyak? Huwag niyo pipigilan. Masama yan. Pag ikaw ay naluluwa na sa kabutihan ng Diyos, ipakita mo sa Diyos na ikaw ay nagpapasalamat. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Yung sabi nga ng kapatiran, mahal na Panginoon, unang araw ng kursada, 30 araw, o 36 days na siya'y nakadalo. Ang sabi niya, malamig, kahit di mo kang pagalangin, ako'y magpapatuloy maglingkod sa iyo. 37 days or 37 nights bago matapos ang kursada, ang gawain na mahal na Panginoon, pinagaling siya ng ating mabait na Diyos. How much mo tayo? Pinagaling tayo ng Diyos, wala nang ouch-ouch, wala nang aray-aray. Pumalakpak tayo sa ating mabait na Diyos! Everybody praise the Lord!
Sabi ng kapatiran, Brad, may nararamdaman ako. Saka na lang ako dadalo. Mahirap palang makadalo pag may nararamdaman. Tama mo ba? Pag may nararamdaman ka, nahirapan kang dumalo. Ang sakit ng arthritis ko. Ang sakit ng paa ko. E di lalo siguro yung mabagsakan ka ng puno. Hindi ka talaga makakadalo. Kaya pag nasa gawain ka na lang Diyos, talagang wala kang dapat nasayangin na pagkakataon. Hanggat kaya mong pumalakpak, palakpakan mo ang Diyos. Hanggang kaya mo sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Talagang magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hanggang mamaya, bago matapos ang gawain, naramdaman mo pa ang presensya ng Diyos. Uuwi ka. Galak na galak ang puso. Everybody praise the Lord. Paano ba yan? Marami pa pala ito. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ihanda ang mga susunod na talata, unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 12, at italo sa talatang 14. Apokalipsis, kabanatang 3, talatang 15 hanggang 16. Ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 13, at talatang 15. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Everybody say praise the Lord! Ngayong December 7, ang daming sabay-sabay na krusada. Aguilar, Pangasinan. Tarlac. Tapos, sa ibang bansa. Abay, nakakatuwa, di ba? Ang dami ng gawain natin, mahal na Jesus. Everybody say praise the Lord! Ang daming mga Kristiyano sa iba't ibang dako, from east to west, from south to north. Grabe. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Buhay pa ba tayo? Di ba? Ang sarap sa pakiramdam, buhay pa tayo. Masaya tayo naglilingkod sa Diyos. Masaya po ba tayo? Di ba? Hanggang mamaya pa tayo. Pag mawala yung ating kasayahan, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Sa ating kapatiran dito sa Darigayos, tuwing Webes, pag napakinggan yung mga patotoo, hindi sila nagsasawa magpatotoo. Noong nakarang Webes, nakalista magpatotoo. Sumunod na Webes, sila uli. Sumunod na Webes, sila uli. Hindi nagbabago yung patotoo nila. Ayun at ayun pa rin, himala pa rin ng Diyos. Meron ba tayong babaguhin? Pero yung mga kapatiran, minsan pag nilista magpatotoo, tinatamad magpatotoo. Bato-bato sa langit, wag kayong tamaan. Di ba? Ako na naman nalista. Pagod ako. Pagod talaga sa physical. Pero pag pinakita mo sa Diyos, malapay noon, kahit ako ay may nararamdaman. Pagod galing sa trabaho. Pagod galing sa pag-aaral. Dumalo ka para magpasalamat sa Diyos. Para purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga kapatid, basahin pa natin yan. Praise the Lord. Unang Timoteo, kabatang 6, talatang 12, at italo sa talatang 14. Makipagpaka tayo ng mabuting pakikipagpaka ng pananampalataya. Revelation chapter 3, verse 15 to 16. Magpakainit tayo na maglingkod sa ating mabait na Diyos. 2 Timothy chapter 2, verse 13 and 15. Hiharap natin na subok ang ating mga sarili, mga kapatid, sa harapan ng ating mabait na Diyos. Basahin po natin. Saklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12 talo sa 14. Makipagpaka ka ng mabuting pakipagpaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sa 14, natuparin mo ang utos na walang hanggan, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Okay, ulitin nga natin. Kunin natin ang atensyon ng mga kapatid. Baka inaagaw na ng kaaway. Yung mga kapatid na dyan sa labas, praise the Lord! Dito sa loob, praise the Lord! Mas malakas yung nasa loob. Palakpakan natin mabait na Diyos! Everybody say, praise the Lord! Alam niyo po mga minamahal, dapat sana
ating beloved or the preacher, bagyan niyo lingkod. O hindi man ako makasama, yung aking mga kapatid, ang iba po sana sa amin yun, nasa Cagayan de Oro City. Actually, mga minamahal, land travel ang gagawin. Simula December 1 hanggang December 7, naglalakbay. Siguro yung December 6, nandun na. Isasakay sasakyan sa, una maglakbay muna sa Kapatagan. Tapos sasakay ng barko. Kasi yung ayaw mong masaya kasi pag magsakay ka sa eroplano, balik ka lang, gagastos ka rin ng malaki. Ang gusto natin, beloved or the preacher doon, parang mag-explore. Pagkatapos ng anniversary, December 7, mapuntahan yung ibang station. Pero salamat sa Diyos, pinili ng ating beloved or the preacher. December 7, 5 church anniversary, Tarigayos! Palakpakan naman natin ang Diyos. Everybody say praise the Lord! Agasin o tayo, December 1, naglakbay kan. Ang haba ng lakbayin. Siyempre, malayo eh. Hindi mo talaga aksayin yung biyahe. Everybody say praise the Lord! Ganun sana tayong mga kapatiran pag araw ng gawain, wala tayong dapat aksayahin. Pag kaya nating dumalo talaga tayo. Dahil pag Merkulis, dadalo ko baka mag-rapture na. Biyernes, dadalo ko baka mag-rapture na. Linggo, dadalo ko baka mag-rapture na. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Everybody say praise the Lord! Dahil ang pananampalataya natin hindi nakukuha sa mga bagay-bagay nandito sa libutan. Ang pananampalataya ay nakukuha saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos! Everybody say praise the Lord! Sabi ng aking kasamahan, ang pananampalataya ay hindi nakukuha sa pakikinig ng chismis. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkain ng ating gutom na kaluluwa at inumin ng ating mga nauuhaw na kaluluwa. Everybody say praise the Lord! Dalian ko na kasi hati po kami sa preaching na ating beloved or the preacher. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Nakikita ko, ang response ng mga kapatiran, yung iba ayaw pong malakpak, pero yung iba pumapalakpak yan. O di ba? Doon mo nakikita yung pagtitiis. Kahit ayaw mo na, gusto pa rin naman po yung paglingkuran mo siya. Di ba? Kahit ayaw mo nang pumalakpak, sasabihin ng mga ron, palakpakan ng Diyos! O, pumapalakpak pa rin. Kasi ang Diyos ang pinapalakpakan. Everybody say praise the Lord! Kaya yung araw na ito, mamimiss po natin ito. Amen? Sabi ng Biblia, makipagpaka ka ng mabuting pakikipagpaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ayan. Makipagpaka tayo ng mabuting pakikipagpaka ng pananampalataya. Hindi basta-basta ang labanan ito. Sabi natin mga pastor, ang labanan ito ay labanan ng demonyo at ng Diyos. Kung wala ka sa panig ng Diyos, na kaninong panig ka? Kung wala sa iyo kapangyarihan ng Diyos, sino ang mas makapangyarihan sa iyo? Pag hindi ka dumadalo, sino ang kasama mo? Pero pag dumadalo ka sa gawain ng Diyos at anuman ang gagawin mo sa iyong pribadong buhay, malalaman mo at mapapatunayan mo ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Ang kasama mo ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord! Anong pangalan nating baguhan, beloved brother? Brother Jesse. Oh, diyan ka na. Diba? Binanggit ko lang yung pangalan. Pero hindi ko pa tinawag, pumunta na siya. Oh, nandyan, sa ating mga viewers, ayan, baguhan po natin, naligtas sa 20 years anniversary sa Banggar. Ayan. O, upo muna. Dating Bigi. Oh, ngayon, nabanggit lang yung pangalan, di ko pa tinatawag, pumunta na dito. Palakpakan natin ang Diyos. Sino makapagpapagali sa taong Bigi? Ang Diyos.
kung bulag pa yan, naniniwala ko, matidilat ang kanyang mata. May praise the Lord. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Tingnan niyo yung kanyang kamay. O, di ba? O. Bagaman siya nasa kanyang kalagayan, nagpapatuloy. Kung may karamdaman ka pa ngayon, kung may kapansanan ka pa ngayon, magpatuloy ka lang. Dito lang sa lupa yan. Sa langit, wala ka ng karamdaman. Praise the Lord. Ating beloved brother. O, nakatuloy sa Kursada, beloved brother Roger. Tayo po. Nakatuloy sa ating kursada. Sa Bangar? Sa Luna. Purihin ang ating malapoy. Brother Alex, nakatuloy rin na sa ating gawain sa Bangar. Sa Luna. Oh, di ba? Okay, makaupo na po. Ito si beloved brother Alex, nung una, talagang hirap na hirap din kaming hayuan sa bahay nila. Ang inyong panlingkod, napaluwa nang siya ay akin makita, dumadalo sa ating gawain. Praise the Lord! Totoo, walang matigas na puso ng tao pag ang Diyos ang humipo. Palakpakan natin ang Diyos. Para naman pusong bato yung inyong puso ngayon, dapat pusong mamon. Palakpakan ang Diyos! Shout, praise the Lord! Ayan. Talagang kailangan nating buhayin ang ating mga diwa. Everybody shall praise the Lord. Mga kapatiran dito sa Bangar, ipinagmamalaki ko. Glory to God. Sa Baclotan, sa Luna, ipinagmamalaki ko. Amen? Kahit saan tayo dalhin, pagkursada, ulanin, arawin, gabihin, walang sumuko. Nandito pa rin kayo. Subok na ang inyong pananampalataya. Palakpakan lang Diyos. Everybody praise the Lord. Kung may nagrereklamo man, nagmumurmur lang, hindi natin masyadong pinapansin yan kasi alam natin gawa ng kaawayan. Amen! Sabi natin nabasa kanina, magpasalamat ka sa Diyos mula sa bahay. Nakating ka ng malawalatin kita sa ating gawain. Pinuri mo ang Diyos, pinasalamatan mo ang Diyos. Tumulo ang luha mo, natama mo ang presensya ng Diyos. Grabe pagpapasalamat. Hindi ka hihinto sa pagpupuri, sa pagpapalakpak lang yung kamay. Palakpakan mo ang ating dakilang Diyos dahil pinagpala ka ng ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Ganito pala ang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Amen! Kahit ang daming magyaya sa iyo, mga church anniversary, ay, tsaka na po kami makapunta. Kasi may inasikaso rin kaming gawain. Kahit kokonti, kahit iilan lang yan. Kahit 8 piraso lang yan sa panahon ni Job o ni Noah. Oh, sa panahon ni Noah. Everybody praise the Lord! 8 kaluluwa lang ang naligtas. Kaya pag may 8 kaluluwa, pag dumadalo pag Huwebes, tuwang-tuwa na ako. Para kami nasa daong. Ark of Noah. Kulang na siguro. Paanda rito dyan sa dagat. Everybody praise the Lord! Minsan maiyak ako Amen! Kasama ko aking mga kapwa manggagawa. Sabi, tuloy-tuloy lang. Kahit ilang pirasong kaluluwa rin yan. Isang kaluluwa magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel nag-aawitan sa langit. Everybody praise the Lord! Ang hirap pa yan maghanap ng kaluluwa. Kaya yung mga dating kaluluwa na, mga kapatiran, humayo tayo. Amen! Magpatuto tayo. Kasi kasama yan sa pakikipagbakan na mabuting pakikipagbakan ng pananampalataya. Kasama yan sa pagpapakailin, sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Apokalipsis, Kabanatang 3, Talatang 15 hanggang 16. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 13, atin daw sa Talatang 15. Praise the Lord. Balikan ko na ng konti. Unang Timoteo, Kabanatang 6, Talatang 12, sa Talatang 14, hindi ko na nabasa kasi. Sabi, nato pa rin mang utos na walang dugis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Yesukristo. Everybody praise the Lord. Sino sa inyo ang gutom na? Uy, walang gutom! Walang gutom! Busog! Oh, everybody praise the Lord! Praise the Lord! Pakibasa na po.
ating mga talata. Apokalisis 3, 15 at 16. Isunod na rin ikalawang Timoteo 2, talatang 13 at 15. Verse 1. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 15 at 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuba kita sa aking bibig. Pakibasa na po. Praise the Lord! Ito ba sa aklat ng ikalawang Timoteo? 2, talata po'y 14, 13 at 15. Ikalawang Timoteo 2, 13 at 15 talata. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakailang sa kanyang salita. 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Yan. Everybody say, praise the Lord! Masaya po ba kayo? Kasi mga anak tayo ng Diyos. Tagapagmana ng langit. Amen! Everybody say, praise the Lord! Sabi ng mga nasa kursada ngayon, mga nasa anniversary, Brother Andrew, pinagpala ang kursada rito, pinagpala ang anniversary dito, ginabi kami. Sabi ko sa beloved, kausap ko, yung mga kapatiran sa amin, pag ginagabi, hindi ko sinabi nagreklamo kayo. Ang sinasabi ko, kahit ginagabi kami, tuwang-tuwa pa mga kapatiran. Ayan tuloy, nalaman na nila. Pero walang nagreklamo dito. Masaya tayo. Lalo na pag nakikita mga kapatiran, may ngiti sa labi. Ang mga mata kahit namumugto kahit puyat yan masaya yan. Wala namang pasok bukas. Praise the Lord! Praise the Lord! Ayan, ang mga kapatiran, di ba? Hindi mo may kakaila na sila'y talagang mga kapatiran. May init na maglingkod sa Diyos. Everyone say, praise the Lord! Ayan, malapit na ako matapos. Amen! Magpakainit, huwag maging malamig na Kristiyano. Huwag maging maligamgam na Kristiyano. Huwag maging malahiningang Kristiyano. Dapat maging mainit na Kristiyano. Sabi natin mga pastor, kapag ikaw ay mainit na Kristiyano, lagi kang dumadalo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sigurado pag panlangit ka, pang-rapture ka, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ano yung binasa nating huling talata? Pakibasa na? Pakilagay sa monitor? Babasahin ko na lang at ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher. Sabi ng Biblia, ikalawang Timoteo kabanatang 2, talatang 13 at 15, sabi ng ating beloved Mama Dear, walang Kristiyanong hindi subok na makaharap sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kanina lumuda ko habang kinakanta yung last song ng choir, mga kapatid. Naiyak ako dahil sabi ko, malag ang konti naman ng kapatiran na inasikaso namin. Ang konti! Nagulat yung mga kapatiran. Pero sa paningin ng Diyos, mahalaga po tayo. Hindi man tayo marami sa bilang, everybody say, praise the Lord! Ang katotohanan pa nga niyan, marami na sana tayo. Yung mga kapatiran, parang tipaklong. Pag hindi na masaya, lipat na ako doon ako mas masaya. Okay lang yan. Basta siguraduhin mo, ikaw ay maliligtas at malalangit. Everybody say, praise the Lord! Diba? With love yung sinabi ko. Diba? Ganun yun Masaya pa rin kami. Amen! Wala tayong may pagmamalaki sa ating mabait na Diyos. Iwanan ka man ang kaibigan mo, iwanan ka man ang kakilala mo, pero ang Diyos hindi ka iiwanan. Everybody say, praise the Lord! Glory to God lang. Binigyan tayo ng Diyos ng puso na pagmamahal sa mga kaluluwa. Maunawain. Amen! Kaya sabi ko, maraming salamat kahit ilan lang makaluluwa
na aming inaasikaso. Tandaan nyo, kahit saan ang station, marami man ang kapatiran dyan o konti ang kapatiran dyan sa lugar na yan. Lahat po tayo, bunga ng panalangin, pag-aayuno ng propeta ng Diyos. Everyone say, praise the Lord! Kaya minsan may nagsabi, ang kunti nyo naman dyan pa rin kayo, magpapatuloy ba kayo diyan? Naalala ko, may pangangaral ng mga pastor. Anong sabi ng demonyo? Huwag kang magpatuloy diyan. Dahil wala sa katotohanan yan. Anong kaibahan nyo nagsasabi na, ang konti nyo na dyan? Ano ba sinasabi mong konti? Gawain ba ng tao o gawain ng Diyos? Gawain ng Diyos. Everybody praise the Lord! Kaya ingatan natin yung ating mga bibitawang salita. Paggawain ng Diyos, isang ating gawain na kilalagyan, huwag mong usikin ang iyong kapwa-kapatiran. Kahit saan siya dumadalo, sa konti o sa marami, sabihin mo pa, praise the Lord, sis, Brad, magpatuloy kayo. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Magpatuloy tayo, ang magtitis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord! Kaya naalala ko sabi ng ating beloved Mama Din, walang Kristiyanong hindi subok na makaharap sa ating malapay. Salamat sa Diyos, sinusubukan tayo. Amen! Pag ang gawain dito sa Baklota, sa Bangar, sa Darigayos, dumaranas ang pagsubok, tuloy-tuloy lang tayo. Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin ang mga nangasiwa, ang ating tagapanguna sa gawain ng Diyos. Suportahan natin ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin iwanan sapagkat tayo gagamitin ng Diyos sa ikalalago ng kanyang gawain. Everybody praise the Lord! Mga kapatid, ang sarap sanang mangaral. Pero hati kami ng ating beloved Lord the Preacher. Everybody praise the Lord! Akin na po binibigyan magkakataon. Ating beloved Lord Preacher, beloved Papa ng team. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher. At ang narang. Tayo pinamawid muna sa ating pinakamamahal na Jesus. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan ng mga kapatid ko, ang mga pagtitiis hanggang sa wakas, siya lang po ang maliligtas. Work out your own salvation. Bawat isa sa atin, ipinagkatrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, isang makasalanan tao na nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libo anghel, napakaraming anghel sa langit, nakusang anghel sa langit, ang natutuwa, higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating mga narito, tulad sa ating beloved brother Jesse, ating beloved brother Roger, brother Alex, sila yung mga naidagdag dito sa ating 5th church anniversary dito sa Darigayos, pati itong loved one sa ating beloved Sister Christy. At yung ating bisita na bunga na ating beloved brother Johnny. At sa buong kapatiran na narito sa Darigayos, sa pamilya ng ating beloved nanay, Remedios Cadiz, hindi na wala ng saysay yung kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa kanyang mahabang panahon na paglilingkod sa Diyos, tinitiis niya ang mga pag-uusig, tinitiis niya ang mga iba't ibang klaseng mga pagsubok na dumating sa kanya. Ngunit naging bunga ang pamilya, hallelujah, para sila po ay maging buhay na patotoo sa lugar na ito. Kaya yan po ang sabi ng banal na kasulatan, tandaan po natin, Peter, upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ito'y gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao ito. Bawat kapatira na narito, magpahalaga tayo. Dahil pag pinapahalagaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, papahalagaan ka na ating mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon Jesus mananahan sa iyo. Ikaw ay magiging templo ng Diyos na buhay. Ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa ating minamahal ng mga baguhan narito, idagdag ko na lang ang sabi nga ng Proverbs chapter 4, verse 13. Yung ipinangaral sa atin ng ating parents in the Lord. Ipinangaral ng mga beloved Almeida family. Common family.
at sa ating pong mga beloved ministers, sa mga naunang manggagawa. Ang sabi rito, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan yung ingatan, sapagkat siya iyong buhay. Diyos mismo ang nangungusap sa bawat sa atin. Ang salita ng Diyos, natin po napapakinggan din Miyerkules, Biyernes at Linggo. At kapag Bible study natin dito, salamat sa ating mahal na Panginoon na si Andrew, si Brother Chris, si Mary Grace, at sa mga kapatiran na nadadagdag. Minsan madami sila, minsan konti sila. Pag tinanong ko si Andrew, beloved preacher, ilan ang dumalo? Marami kami. Ilan? Sobra sa 5? Sobra sa 10? Marami kami. Kasama namin kasi ang mga anghel ng Diyos sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sinabi niya, mga anghel ng Diyos ang kasama. Kahit na konti lang sila. Ibig sabihin, tandaan po natin, ito'y gawain ng Diyos. Hindi sasama ang demonyo rito, kundi ang mga anghel ng Diyos ang kasama nila. Kaya pag darating sila, sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Meron pa kayong offering. Meron naman po pa. Ibig sabihin, sa pagtitiis, sa pagtsatsaga, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tanim lang tayo ng tanim. Dahil isang araw, tayo po'y mag-aani pa rin. Aanihin natin ang ating mga paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magsawa, huwag tayong manghinayang, huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, habang tayo humihinga, maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po'y narito, purihin natin ating pinakamalabay sa mga beloved viewers sa lahat po na nandyan. Ang aming pag-aasikaso ng banal na gawain dito, ito po ay talagang mahabang pagtitiis, mahabang sakripisyo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga pagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Nag-uumpisa pa lang ang ating gawain dito sa Darigayos. Dahil 5 taon na po. Sa Banggar, 20 years na. Sa Baki, 16 years na. Kami po ay straight na nag-aasikaso ng gawain ito. Sa Banggar, hindi po kami napalitan doon. Kaya grabe ang amin po nagawang sakripisyo na doon. Grabe, talagang grabing pagtitiis. Kakain kami ng metal boss ng kamote. Metal boss ng malunggay. Metal boss, lahat na ng klaseng metal boss na subukan namin kumain. At pagdating sa Baki, iba-ibang klase. Sa Luyot, yung pampadagdag ng dugo, kumakain kami. Yung pampabawas ng dugo, kumakain kami. Wala kaming pinipiling pagkain. Hanggang sa isang araw, ang malapay noon nagligtas ng mga kapatiran na nandun na dagdag sa ating banal na gawain sa Baki. Meron na dagdag, meron din nabawas. Pero lahat ng bagay pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ikaw mismo, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong tignan kung sino man ang namumuna sa gawain. Ang tignan mo, naabot ka ng prayer ng ating parents in the Lord. Naabot tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Napakaraming ipinakita mga himala sa mga naunang mga kapatiran na nakasama namin dyan. Pero ngayon, ang aking masasabi, kumapit tayo ng maigpit sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ang mata ng malapay nakatingin sa atin sa gumagawa ng mabuti at masama. Ang bawat anak ng Diyos, sundin natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ang magpapahalaga sa kaligtasan niya, papahalagaan siya ng Diyos. Kung saan pinakita na ng mahal na Panginoon sa mga naunang mga nakasama namin dyan sa Baknotan, sa Banggar, at
magkito sa Darigayos, kundi dahil sa ating beloved Nanay Remedios Cadiz, wala siguro ang pamilya ng ating beloved Barangay Captain, ex-Barangay Captain Rolando Casipi. Dahil sila ay totoong tinawag ng ating mahal. Andiyan ang ating beloved Sister Maria Teresa Rabi. Andiyan ang ating beloved Sister Nora Hill. Andiyan ang iba nating mga kapatiran, Sister Begar Lee. At sa buong pamilya pa nila na naglilingkod sa ating mga Panginoon, hindi ko na kayo may isa-isa. Ang aking masasabing, pinagpala tayo, then naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal ng Jesus. Habang tayong maawit sa awiting itong, For God is good in my life. Ang Diyos natin ay mabuti. Para sa ating baguhan, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang tinako ng mahal na Panginoon sa ating mananagawain. Na ipa'y magpuri umabit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay mayaya. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iwan, piling mabago.
natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong magmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti. Amen. Praise the Lord. Hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi pababayaan. Nagapagligtas at matibay ka sa siningan. Ang iyong kaluwalhatian, aking natatangian. Hallelujah! Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko, tao, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Papabayaan at pagligtas at patibay ng sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! 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 Thank you, Jesus! Buhay ko ito, ngayon kailanman. Amen. Praise the Lord. Para sa ating minamahal na baguhan, hallelujah, tanggapin mo ang ating pinagmamahal na Jesus. Hallelujah, alam ko na hindi po ka ng mahal na Panginoon. Itaas mo yung kamay, ikaw ay sumunod sa panalangin namin babanggitin. Lahat-lahat ng ating mga kapatiran na ito magkaisa tayong manalangin para sa ating baguhan. Sumunod sa panalangin, sabihin mo, mapagpala ka man sa langit. Pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, maraming salamat. Ako'y nakatabo sa iyong balagawain. Mahal na Jesus, salamat po at ako pinaabot ng panalangin na iyong propeta, Evangelista Wilby Estrada Almeda. Panalangin turo at aral ang dapat sa Pastor Lina Kumar Almeda. Salamat sa mensahe ng kaligtasan aking napakinggan. Mahal na Jesus, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking makasalanan. Niibig kita. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos sa tari ng aking buhay. Ligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Mahal na Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanan na nagawa. Ayoko nang bumalik sa kasalanan. Ligtas mo po ako. Gabay mo at patnubay ang aking hihingi sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O kung magpalang Diyos, mamanahan sa pangalan ni Jesus, aming nagpagkita. Salamat po sa pangalang panalangin po ng pangkalahat ng panalangin na aming beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, yung huling propeta. Aming beloved Mama Teresa, Pastor Lina Kumon Almeda. Sa pamilya Almeda, pamilya Kumon, at sa buong pamilya ng mga beloved ministers, yung manggagawa. Salamat po, Madam Panginoon, sa baguhan na tinapo mo sa iyong balagawain. Malabay ligtas mo siya. Gabayan mo siya at patnubayan. Gamitin mo siyang buhay na patutuwa at pagpapala sa kanyang mga mahal sa buhay upang siya makapaglingkod sa iyo. Gabayan mo siya ngayon hanggang sa pagbabalik. Isulat mo kanyang pangalan sa ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo siya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Para sa ating baguhan, matanggap mo ang mahal na Panginoon bilang Panginoon Diyos at hali na yung buhay. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Dito sa ating gawain, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya ang number 1. Pamati ka ni Apo tayong Jesus. Mamati ka ni Apo tayong Jesus. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Awan nga na siya at ngabiyag kikitagaan. Awan kanyang ni Apo tayong Jesus. Ito'y lupong. Awan nga na siya at ngabiyag. Ato nga baso, ato nga problema. Ato nga aramid nga dakas. At tatani sa ranas. Nagsilbi ka ni Apo tayong Jesus. Ang aming nga parabor, ito ni Apo Diyos, maawat mo ti parabor. May bagana, dahil ta sakit mo. May dahil aramid mo nga dakas. Ang amin, ang nanasyaat, itabaging nga sakit. May baga ni Apo Diyos. Para mura na ka ni Apo Diyos. Physical blessing, material blessing, financial blessing, and spiritual blessing. Pangalawa, pagsisisi sa kasalanan ang gawin natin. Pagsisisi at babawi ka, di kinabasmasyon mo. Totally, pagtalikod sa kasalanan ang gawin mo. Ang kaharap mo ngayon ay ang Diyos na. Aakapin ka ng Diyos. Para ikaw ay makapagpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang pagsisisi ay totally pagtalikod sa kasalanan, pag-alis na sa kasalanan. Kasi kung tatalikuran mo lang, pwede ka pang makabalik. Kasi tinalikuran mo lang yung kasalanan. Dapat totally maalis na ang kasalanan. Hindi ka lang tatalikod sa kasalanan, kundi totally aalisin mo na mga kasalanan. Magagawa mo yan dahil ang Diyos ang gagabay na sa iyo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong ginagawang masama ay maalis na. Dito nagpabautismo tayo sa tubig, malapit na tayo sa dagat. Yan. Pwede ka magpabautismo kung gusto mo ngayon. Para ikaw ang maging tunay na handog para sa gawain natin sa ating mahal na Panginoon. Sa ikalimang taon na anibersaryo ng ating Bible study ng gawain dito sa Dariganos. Ikaw ay magpabautismo, walang bayad. Verily, verily, recently, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kapag hindi ka nabautismuhan, hindi napatawad ang kasalanan mo, at hindi ka nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, hindi ka makakapasok sa karyan ng langit. Kaya ibig sabihin, pahalagahan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ang 4, bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sabi ng Roma 8:9, tao na walang Espiritu ng Diyos, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. Kaya maraming tao sa sanlibutan, buhay sila. Pero patay sila sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin ng tao na nasa sanlibutan na hindi naglilingkod sa Diyos, nabubuhay sa kasalanan, hindi nabubuhay sa Diyos. Kung sila nabubuhay sa kasalanan, ang demonyo ang kanilang pinaglilikuran. Pero tayo, pag naglingkod sa Diyos, mamamatay tayo sa kasalanan, pero buhay tayo sa katwiran dahil tayo anak na ng Diyos. Diyos ang gagabay sa iyo. Kaya sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya kung gusto mo maging anak ng Diyos, ngayon, mangako ka sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Magpapabautismo ako sa tubig sa iyong pangalan. Para ako po ay makatiyak sa aking kaligtasan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, sa ating mga bahay, sa lahat na naabot ng ating mga nagawain, salamat sa ating mga Panginoon na kayo pinakapanood, nakasubaybay sa ating mga nagawain dito po sa Dariganos. Ay manalangin sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng narito na anak ng Diyos, o kung mapagpalang Diyos, sumabalaan sa pangang pinagmamahal ng Jesus, lahat po ng aming mga viewers, lahat ng mga kapatiran, narito mga Panginoon. Salamat na kami po'y pinanghawakan mo mga kapatiran dito sa Dariganos sa 5 taon ng gawain na rito malapay mo Bible study na ginabay mo pinatubayan ng pamilya Kasipio, pamilya ng Bilarit na ni Remedios Catis. Bawat pamilya na narito, di kong kumain sa isa nila malapay mo. Hallelujah. Gabay mo sila patnubayan, pamilya Rabi, malapay mo pamilya Peralta,
Sa lahat na po, mahal na Panginoon, na mga anak mo na narito kasama namin. Mga datihan, mga baguhan na dinagdag mo, mahal na Panginoon, sa lugar na ito sa Kawain. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga manggagawa na kasikaso ng Brother Kawain. Sa lugar na ito, mahal na Panginoon, na sakripisyo ay hindi ko ang biro, mahal na Panginoon. Kung paano pinagpala ang mga kapatiran sa physical, material, financial, spiritual, ganun din ang mga viewers, mga Panginoon, at mga baguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron sa atin natin mga sarili, mga baliko. Tandaan nyo mga baliko, ang aking sinasabi ay hindi, pakinggan nyo lang. Ang problema ay hindi natin kakambal. Kasi maraming nagpapatotoo, kakambal daw ang problema. Di ba sa physical, meron tayong kakambal. Kahit na nag-aaway kayo, magkapalit pa rin kayo. Kahit na hindi kayo nagkikibuan, hindi kayo nagpapansinan, magkapalit pa rin kayo kasi kambal kayo. Pero ang problema, kahit kailan, hindi natin pwedeng maging kakambal. Bakit? Pagdating ng ating gawain, kinakasap natin yung problema eh. Matutas ka sa pangalan ni Jesus. O paano mo naging kakambal ang problema? Ang kakambal natin yung pagsubok na binibigay ng Diyos. Sinusubukan lang tayo kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Kahit wala kang pamasahe, dumalo ka. Amen! Sinusubukan ka nga naman ng Panginoon para maglingkod sa Diyos. Kung kahit wala kang makain, lagi ka lang papasing, pagsubok yan eh. Dahil pagkatapos ng pagsubok, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Kaya ang problema, kalimutan natin. Hindi natin kakambal ang problema. Kaya tingnan nyo, yung mga nagpapatotoo na kakambal ang problema, hanggang ngayon, hindi na matapos ang problema sa buhay nila. Kasi naging kakambal nila ang problema. Malalagutan na ng hininga. Ang problema, nandyan pa rin. Pambili ng ataol. Pampaligid. Hindi ang problema, hanggang kamatayan kasama mo. Kaya wag na natin ugaliin ang kakambal ang problema. Sa sanlibutan lang yan. Yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, ay talagang ang problema ay naapawan na nga sila. Ano problema ng Pilipinas ngayon? Flood control. Dahil ang tubig, umaapaw na sa bahay. Nagbabaha na. Umapaw ang pera sa mga nagkamal ng pera. Pero sa atin, nalunod tayo sa tubig, nagbabaha. Kaya kahit na relief goods, kahit na sa mga minamahal natin mga LGU, hintayin pa na bago dumating ang tulong ng LGU, magkaroon uli ng bagyo. Ganon ang tao ngayon. Pero sa paglilingkod sa Diyos, pagtaas mo ng kamay mo, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Pagbanggit mo pala ng I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, nadinig ng Diyos ang prayer mo. Nandiyan na kagad ang tugon ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Manalangin tayong lahat, patong ating isang kamay, sa ating ulo, sa ating parte ng katawan na may makaramdaman. Yung may mga bisyo pa na natitira, yung mga ninigarilyo, yung mga gumagawa pa na hindi mabuti, yung mga hindi namumuhay ng may kabanalan. Naku, Diyos ko, binabantayan tayo ng Diyos. Huwag nating uligaliin sa bahay-sambahalan tayo may kabanalan. Pagdating sa bahay, tinitingnan tayo ng ating mga kapitbahay kung totoo ba na naglilingkod ka sa Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, naiiyak kapag ang kabanalan hindi mo itinamumuhay. Nalulungkot ang mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng James chapter 1 verse 22, hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Hindi basta-basta. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, ipamuhay mo. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa mo. Kaya pag hindi ka nakakain ng salita ng Diyos, malnourished ang kaluluwa mo. Mamamatay ka sa gutom. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, lahat, may sakit, taas ang kamay. May problema. I-cast out nyo mga problema. Hindi ko alam kung anong problema nyo.
mga bisyo, mga karamdaman, lahat ng ating mga kahinaan. Yes, Lord, dear Jesus. Mapagpala ka sa langit. Pangalan pinakamamalaking Jesus sa pangunang dalangin ng aming beloved parents in the Lord, ang iyong huling propeta. Aming malamang idinsa with this Rat Almeida. The prayer of a righteous man availeth much, Father of Jesus. Ang panalangin na nagkakaisa ay mabisa, mahal na Panginoon. Lahat kami na narito, may mga kanya-kanyang kahilingan, mahal na Panginoon. May mga karamdaman pagalingin mo. Ano man ang kalamang pangailangan, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Mga pagsubok na kalang nararanasan, bigyan mo ng tagumpay ang mga kapatiran at maging sa kanilang mga kahilingan para sa kanilang mga loved ones sa maglingkod na sa iyo, mahal na Panginoon, abutin mo sila. Ano man ang kalamang kahinaan na natitira, mahal na Panginoon. Ano man ang kalamang mga ginagawa na hindi pa mabuti para sa iyong harapan, sa iyong paningin. Tulungan mo silang mamuhay na may ayos, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa mga anak ng Diyos. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, vices, cast out, problems, cast out. All kinds of sicknesses. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, cast out in the name of Jesus, kahirapan sa buhay, bisyo, maalis. Lahat-lahat ng mga ginagawang hindi mabuti, maalis ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sicknesses, cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out. Stomach trouble, back pain, cast out in the name of Jesus. Pagkabakla, pagkatomboy, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Vices began in Jesus' name. In Jesus' name, problems resolved, cast out in Jesus' name. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Bless us physically, materially, financially, spiritually, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Palakpak na 5 taon na tayo dito sa Darigayos. Palakpak na pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Ang pabayaan natin pumalakpak muna yung mga taga-Darigayos lang. Palakpak ng mga taga-Darigayos. Taga-Darigayos pala itong mga bisita natin. Sumama kagad sa Darigayos. Lahat ng mga anak ng Diyos sa pinagpala, everybody say, praise the Lord! Taas ang 2 kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Lahat tayo tatalon na may kalayaan, sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord na may pagtatagumpay. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord! Kumbinsihin mo yan. Brother Ricky, kailangan magpabautismo yan, ha? Yan ang mission mo. Kumbinsihin mo yan na magpabautismo. Bulungan mo ng bulungan hanggang sa madinig niya ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo kay Brother Johnny, para ang mga problema, lahat ng mga ginagawa natin na hindi maayos sa ating pamilya, sama-sama na natin silang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sino nang gutom? Alam ko, gutom na tayo. Pero maglilihansi muna tayo. Para habang inaanda yung ating pagkain, praise the Lord. Amen. Lahat tayo, pagpalain natin yung mahal na Panginoon. At bago tayo dyan, mga kapatid ko, kukuha muna tayo ng karagdagang pangailangan para sa ating banal na gawain, para sa ating special love offering. The beloved Brother Marcelo Espina. The beloved Brother Marcelo Espina. Manalangin sa ating karagdagang pangailangan. At huwag niyong kalimutan, mga kapatid ko, December 7 ngayon. Amen! At meron tayong pag-aasikaso ng ating balagawain December 28. Kaya lahat ng may birthday ng December, praise the Lord. Praise the Lord lang masasabi ko. Dagdagan niyo ang prayer niyo para meron akong matanggap na pagpapala. Ako ang maghahanda para sa mga birthday niyo. Dahil birthday ko sa December 28,
47 years na ako naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. I thank the good Lord for the blessing na akin natatanggap, kalakasan, kalusugan, mapayapang puso at kaisipan, kasama aking beloved sweetheart, Florence Gandesa Manalang, at sa aking mga anak, mula sa panganay hanggang sa bunso, siya ang aking anak. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon sa pag-aasikaso namin ng banal na gawain. Walang atrasan ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yan ang aking vow sa ating mahal na Panginoon. At ako'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Nung una ako lang naging lingkod sa Diyos mag-isa. Tandaan nyo, ako lang mag-isa, ha? At the age of 18, ako lang mag-isa. Binata pa ako noon. Dahil 18 anyos, puno ako ng bisyo. Kasagsagan ng bisyo yan. Kasagsagan ng aking pakikipagbarkada. Pero nung tinawag ako ng mahal na Panginoon, ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Meron na akong 21 apo na aalalay sa akin. Aalalay sa amin ni sweetheart. 21 ang aking apo. 9 na lalaki. 12 babae. Kaya grabe, hindi na ako nag-iisa, kundi pinagpala ko sa pamilya. Ang aking prayer, maabutan ko pa sila na sila'y lalaki at mag-aasawa. Yan ang aking prayer. Kaya ibig sabihin, kung ang edad ko ngayon ay 65 na, praise the Lord, I thank the good Lord. Kaya birthday ko sa December 28, kaya sa ating mga kapatiran, doon tayo magsama-sama sa Bangkar. Para pag ang makakadalo, meron kayong regalo sa akin. Ang di makakadalo, sasabihin ko na lang sa inyo, better luck next time. God is so good. Magsama-sama tayo sa December 28 sa Pastoral House para tayo po'y magkaroon ng Christmas and Thanksgiving para sa ating gawain sa Bangkar. Bago matapos ang 2025, tayong lahat ay pagpalain ng mahal na Panginoon 2026. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Ang hina ng palakpak ninyo. Parang ayaw nyo kayong pagpalain sa 2026. Lahat tayo pumalakpak. Pumalakpak ang may 2 kamay. Ating special offering prayer, ating beloved Brother Marcelo Espina. At pagkatapos na ating special offering, closing prayer na tayo para maglelehans. Para tuloy-tuloy na tayo. Sa ating closing prayer, ating beloved ex-barangay Captain Rolando Casipit. Amen. God bless po. Ordained preacher, nanding manalang. Sabi manalangin para sa ating special offering. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang Evangelista Wildy Estrada Almeida. Narito po ang iyong anak na magkaloob ng aming special love offering. Pagpalain mo ang mga matatapat mong anak at ibalik mo po sa kanila ang pagpapalang ito ng makalibong beses. Sa hindi pa natutong magbigay sa special offering, turuan mo po sila upang sila din ay pagpalain at maiwasan ng mga sumpa na karaan sa mga nakalimot sa iyo. So manais magbigay, subalit wala pang maipagkaloob. Pagpalain mo po rin sila upang sa susunod na pagkakataon, sila din ay magkaloob at matupad sa kanila ang iyong pinangakong masaganang pagpapala sa matamis na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang aming samot panalangin, Jesus' name. Amen. Sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, wala
Amen. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalad, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalad, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalad, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. At pagkatapos ng closing, pumila kayo dyan para dito. Pahintulutan ninyo na lahat ng ating mga ililihans, dito na kayo lalabas sa kabila. Iikot kayo papunta dyan para yung pagkain. Praise the Lord. Amen. Meron bang pagkain? Tapos na kayo kumain? At tapos na magluto. Ha? Naibig para sa ating closing prayer. Ating beloved Barangay Captain, ex-Barangay Captain Rolando Sipit. Manalangin tayo lahat sa ating pagtatapos at pagkatapos magpalehans ang ating mga minamahal na mga kapatiran. Lahat. Yung ating mga elders, kain lang dito lang kayo sa harap para paglehans natin, mabilis natin mailehans yung ating mga minamahal na mga kapatiran. Tumater tayo aming kakabsat at karalag tayo pagtatapos. Amen. Amen. God bless you, beloved ordained preacher Nanding Manalang. Tayo po ay dadako sa closing prayer, hallelujah, sa pagtatapos na panalangin. O mapagpalang Ama sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paunat panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda. Amen, Lord Jesus. Hallelujah, maraming salamat po Panginoon sa tagumpay na nadaos namin ang 5th anniversary po ng Bible study po sa dako po ng Darigayos. Amen. Na tunay Thank you, mong ang Jesus. nilangisan, hallelujah, mula sa pag-aawitan, sa mga patutuo ng mga patiran, hallelujah, praise the Lord, sa mga papuring alay ng mga mang-awit, hallelujah, praise the Lord, na tunay mga pinagpalat nilangisan, hallelujah, lalong higit sa mensahe ng kaligtasan na dinala sa amin ng aming mga beloved mga ngaral, hallelujah, praise the Lord, na tunay mo ang nilangisan at salamat po Panginoon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang pagpadama mo, yung matamis at banal mong presensya,
Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalay mo ang bawat mananampalataya, pero ang iyong habag at biyaya ay manatili pa rin sa amin. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, kami po ilukuban ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po kami sa anumang disgrasya at kapahamakan. Hallelujah, praise the Lord. At muli kaming ibalik sa muling panambahan. Hallelujah, praise the Lord. Habang hinihintay namin yung muling pagbabalik, ito po ang aming samot panalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah. Amen. God bless you po sa ating beloved Elder, Brother Rolando Osipit. Tandaan niyo po, balik ng ating normal na gawa po na Merkules sa Bangkar at sa Merkules, Biyernes at Linggo sa Baki Baknotan. At dito, tuwing Huwebes sa ating Bible study. Bangkar, Wednesday, Friday, and Sunday sa ating lahat ng mga kapatiran. Tayo po ay pumila na dyan, umayos para sa ating paglilihans. Singers, kailangan natin yun.